Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. AFP nanindigang hindi uurong, kasunod ng bagong Chinese harassment sa WPS. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Hindi nangaaway pero hindi rin uurong. Ganito inilarawan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagsuporta nito sa posisyon ni Presidente Bongbong Marcos kasunod ng bagong insidente sa Baho de Masinloc kahapon. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni Colonel Sherces Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, iginit ng hukbo na hindi nito hanap ang komprontasyon pero gaya umano ng pakikiisa ng Department of National Defense sa Philippine Coast Guard, sinabi ng AFP na hindi ito pasisiil. Una nang tinawag ng DND na kahindik-hindik pero wala namang katuturan ang ginawa ng China sa pinakahuling harassment nito sa karagatang sakop na ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagkabanggaan pa ang isang China Coast Guard at isang Chinese warship habang hinahabol ang barko ng mga Pinoy na nagdulot naman ng pinsala sa kanilang mga sasakyang pandagat. Samantala, kinumpirma ng Northern Luzon Naval Command ang presensya ng ilang barko ng China maging sa dulong hilagang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesman Captain John Percy Alcos, na-monitor ang mga ito sa bisinidad ng Mavulis Island sa Batanes nitong Agosto 7 hanggang 8. Pero kaiba sa unang report ng PCG, hindi lamang Chinese Coast Guard vessels ang naroon kundi mga barko ng People's Liberation Army Navy. Kagyat na ipinadala ng mga sumtalong Pilipino ang flagship Navy vessel na BRP Jose Rizal kasama ang BRP Emilio Jacinto. Dito, nagsagawa ng radio challenge ang Philippine warship sa CCG vessels 3301 at 3304 na nagbago umano ng ruta kalaunan. Call in Chinese Coast Guard vessels 3301 and 3304. This is Philippine Government Vessel 35 on Channel 16. You are approaching Philippine Contagious Zone. You are advised to leave immediately. Over. Bago ang pagresponde ng Navy, namonitoran ng Project Sealight sa pangunguna ng retired US military man na si Ray Powell ang tinawag niyang bracketing ng Chinese vessel sa Batanes. Isa umano itong bagong forma ng harassment kung saan hindi bababa sa 3 barko ang pumosisyon para palibutan ng probinsyang pinakamalapit sa teritoryo ng Taiwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, halos 20 sasakyan nahuli ng DOTR sa sa bahagi ng Quezon Avenue. Yan ang MBC TV Network News, ni Val Gonzalez. Aabot sa 19 na iba't ibang mga pampublikong sasakyan ang nahuli sa isinagawang roadworthiness inspection ng DOTR SAIC o Special Action and Intelligence Committee on Traffic sa kahabaan ng Quezon Avenue, Quezon City kaninang umaga. Karamihan sa mga napara ay ang mga bumibiyahe na depektibo ang mga devices gaya ng kalbong gulong, walang signal lights at iba pa. Isa namang driver ng UB Express van ang pinarat hinuli dahil 2 taon nang expired ang lisensya pero patuloy pa rin sa pamamasada. Ayon kay Rayson De La Torre, ang head ng DOTR SAIC Special Operations, kabilang sa hinuli ang 2 unit ng Roval Transport Bus na pinara dahil sa improvise lang ang plate number pero nang siya sa atin, yung isa sa mga unit ay mas may matindi pa pala itong violation. Unregistered ang isa sa mga ito na biyahing Fairview, MOA patungo ng PITX. Impounded ngayon ang nabanggit na bus at pinatawan ng violation na may penalty na 10,000 piso. At dahil sa operasyong ito ng SAIC, may nagsumbong na mga pasahero na nagkakating trip ng ilang mga passenger jeep na umiiwas mahuli kaya't nagbababa na lamang ng pasahero sa bahagi ng MRT sa Quezon Avenue Station. Agad naman itong inaksyonan ng mga operatiba at binantayan ang nabanggit na lugar. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso naman sa mga motorista, taas-baba sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Asahan ang taas-babang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo base sa Department of Energy. Sa nakalipas na 4 na trading, inaasahan ang posibleng aumento na 50 sentimo kada litro sa gasolina, habang sa diesel naman inaasahang mapapatupad ng rollback na 70 sentimo, at sa kerosene naman ay tapyas na piso kada litro.
Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, ang inaasahang rollback sa presyo ng langis ay bunsod ng pagtaas ng produksyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries at iba pang mga bansa, kaakibat ng tinatayang pagsipa ng pandaigdigang demand sa 1.38 milyon na bariles kada araw sa susunod na taon. Maaari ding makaambag dito ang inaasahang peace talk sa pagitan ng US at Russia sa gyera sa Ukraine. Inaasahan na iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pinal na paggalaw sa presyo ng langis sa araw ng Lunes, August 18, at ipapatupad sa araw ng Martes, August 19. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.